kailangan ang OFW nagtatrabaho sa bahay, merong di-off, merong cellphone. Kasi sa mga kamasunan na yung unggoy, hindi niya ramdam. Ang di-off, cellphone, naka-tiktok. Kung wala si Tatay Digong, wala ka-tiktok, kaya hindi na yung paka. Pero maniwala, Mami Bidang, nung ginawa ni Duterte na i-freeze yung pagpunta ng mga DH natin papunta rito sa Kuwait, ang daming agency ang nagalit. Tama, di ba? Okay guys, gusto ko lang malaman nyo. May tatanong ako sa inyo bilang OFW. Si Madam Jox. Wow! Daddy Uno. Daddy Uno Triple D. And ang pinaka number one sa balat ng Kuwait. At Madam Bidang, anong masasabi mo nung panahon sa pamumuno ni Tatay Digong? Sa amin pong lugar, sa Cebu, Tatay Digong po sa Cebu. Kilala niya. Huwag kayong mga kayo, magtrabaho kayo maigi, magtrabaho kayo matino, para makapira mo lang kayo. Hindi yung pira namin na itong bayan. Tuloy-tuloy na yung pagka-presidente. Wala lang makapagpigil. Huwag kang mag-alala, Day. Madami kami dito sa Kuwait. Ipaglalaban ka namin, Day, Inday Sara. At saka Tatay Digong. God is good all the time. Malapit na po tayo. Malapit na pong lalabas tayo. Isang kaso na lang tayo. Thank you, Papa God. John. Palakpakan natin si Ate Bill. Pangalawang ating guest, si 3D, aka Daddy Uno. Sagutin ko lang yung about sa impeachment. Yes. Actually, bakit hindi matanggap ng kabila na nung humingi na ng ebidensya para naglabas naman sila sila BP Sara ng and then approve na naman ng COA. Bakit hindi nila matanggap at ginagawa talaga nila ng paraan? Kasi nga malaking tinik si Inday Sara sa kanila. Kung tutusin sa lahat ng nasa Pilipinas, to be honest, okay? Kung hindi nag-giveaway si Sara ang presidente. Nakaraan. Makapapakatandaan nyo po, di ba? Natatandaan niyo po ba hindi nanalo si Bongbong Marcos ng lumaban ng vice presidente? Ang kalaban niya sino? Hoy! Shoutout kay Manay. Diba? Hindi siya nanalo doon. Bakit siya dumikit kay Duterte? Kasi alam niya na mabigat ang nagawa at alam niya rin kung ano ang pangalan ng Duterte. Yun lang po diba? Sana po, doon po mamulat tayo, kasi nga sinasabi niyo malakas ang Marcos. To be honest, okay, sabihin natin. Pero bakit hindi siya nanalo nung tumakbo siyang vice presidente? Di ba? Kailangan niya ng tulong ng Duterte. Correct. Ngayon, nagbigay ng way si Sara, siya ang naging vice. Siya ang Kaya nga sila nag-collab. Bakit? Pagdating nung, eto na, nakaupo na. Di ba? Puro issue na lang. Tapos, hindi natin nagawa ng solusyon yung mga bagay na nasisilip ngayon. Nasaan na ngayon ang Romualdez at ang Saldico? Namigay na daw ng maleta. Yun. Di ba? Nabigyan na si Mimi Alisa, namatay tuloy. Ganyan talaga ang pila. Damay na naman yun. Ang pila pag pinaghirapan mo yan, ang ganda ng resulta. Pero pag hindi mo pinaghirapan yan, ngayon masaya kapag kinabukasan wala ka na. Ay hintayin mo naman sa una yung karma mo din. Masaya ka kasi may pera, di ba? Pero pagka wala ka ng pera at wala naman binibigay sa'yo, sino ka ba? Oo. Bakit pag namatay ka, dala-dala mo ba yung pera? Namatay ka na nga, dinabas ka pa ng taong bayan. Dami nagpapasalamat na deserve mo. Di ba? Mas maganda yung namatay ka na wala kang kasalanan, wala kang tinatapakan na tao. Ang bait ni namatay si Bidang, ang bait ni Bidang. Tsaka Mami Bidang, bilang matagal na rin tayo naman sa bilang OFW. Sa tagal-tagal na natin dito at nung si Duterte ang umupo, wala man lang nakaisip na gawing 10 years yung passport natin. Pati yung lisensya. Di ba? Ngayon, sino ba ang nakinabang doon sa ginawa ni Duterte na sinisilip ninyong magnanakaw na walang nagawa? Kayong mga OFW, pakiisipin ninyo, sa mga tumagal ng 2 dekada, more than 2 dekada bilang OFW, ang sarap na kayo ay hindi na pumupunta pa every 5 years. Ngayon, 10 years.
Sa mga driver na may mga lisensya sa Pilipinas, hindi nyo na kailangan umuwi taon-taon. Kasi bakit? Ilang years na expiration ng ano ninyo, ng lisensya? Di ba 10 years na At rin? saka meron din doon, alam mo yung katulong. Oh. Di ba dati, katulong ako, 2006, 2007, walang cellphone, wala kaming diop, ang sahod ko 60 KD. Nung ano ni Tatay Digong na may pinanglagay sa preset, pinaglalaban nila na kailangan ang OFW nagtatrabaho sa bahay, merong diop, merong cellphone. Tapos yung mga Amazona na yung unggoy, hindi niya ramdam. Hindi niya ramdam. Ang diop, cellphone, naka-TikTok. Kung wala si Tatay Digong, wala ka TikTok, kaya hinayo pa ka. Pero maniwala, Mami Bidang, nung ginawa ni Duterte na i-freeze yung pagpunta ng mga DH natin papunta rito sa Kuwait, ang daming agency ang nagalit. Tama, di ba? Tama. Tama. Pero hindi nila naisip yun ikapakanan para sa ating mga DH na maging ligtas tayo. The end of the day, mapaganda ang sweldo ninyo, mapaganda kung ano ang kailangan na para sa inyo. Ngayon naging okay, di ba? Sino po ulit na kinabang? OFW. Oh yes. Ngayon, yung mga nasa Pilipinas na hindi nakakaranas bilang OFW na nakikita lang sa TV ang Sagutin ko sitwasyon yun namin dito, di ba? Sagutin ko sabi ng Masuna. Bakit daw masasabi mo OFW ka? Ng Pilipinas daw, ng pamangkin daw nila, pinsan mo yun, may passport daw, bakit daw hindi tinawag ng OFW? Huy, gaga! Huy, nandiyan ka na naman! Nandiyan naman ako. Pag passport holder kang gaga ka, nasa abroad ka, tinatawag kang OFW. Tanga, ha? Ang nanay mo, kahit tatay mo sa Pilipinas, meron siyang passport holder siya, hindi siya tatawagin OFW! Gaga! Kahit sabi niya, hindi, bakit yung ano ko may passport, pero nasa Pilipinas, hindi yan tatawagin OFW, gaga. Ang passport holder lang na nagtatrabaho sa ibang bansa, yan ang tinatawag na OFW! Oh yes. Kaya nga may overseas Filipino workers. Tanga-tanga. Ay, kung ang tao nasa Pilipinas na meron lang passport, tambay lang sa bahay, paano mo natatawag na overseas? Yan ay nasa sarili kang bansa. Ang anak ko nga, to be honest, may passport sila. Hindi mo sila tatrabaho eh. Hindi mo sila pwedeng tawagin, no? Tapos Meron silang passport holder lang. Tapos kaya sabi niya daw, yung nag-apply ako bilang, ha? May natulong ba yung Duterte mo? Ay gaga! Nagutom ka kasi sa pira sa mga dinaro sa ibang lugar. Kailangan kang maghanap buhay, mag-ano ng pira para pang-apply mo, gaga ka? Alam mo, mag-apply kasi Tatay Digong papagbigay sa'yo ng pira. Sa kadami-dami itong OFW dito, binigyan ba kami? Hindi kami binigyan. Sariling pira namin, ang pag-apply namin. Nakautang-utang daw siya dito utang. Ay kasi palibasa ka kasi, ambisyosa ka kasi. Ambisyosa ka, gusto mo mag-abroad. Nung wala ka pa ng pira, mag-utang-utang ka talaga. Nagagalit ka naman. Relax. Painumin tubig. Tubig. Iba ko kung saan yung utak niya, kung tayo ba? Hindi kasi natin masisi Mami Bidang, yung mga Pilipino or mga Pilipina. Magkakaiba kasi tayo ng mentalidad eh. Diba? Di wala talaga siyang mental. Mental lang, mental. Walang mentalidad. Mental lang sa mental. Walang mentalidad. Hindi na meron siyang mental. Mental lang, Mental mental. diseases. Meron siyang mental diseases. Mental diseases. Wala pinagkaiba yun siya kapag ka wala kang ikama. Mentally disorder. Diba? Wait, parang sinabi sa'yo, nasaan si Civil ID mo? Ito yung Civil ID ko. Ito yung passport ko. Yun yung mentalidad mo. Mukhang may bagong kaaway si Amazona. Oo, meron. Ito. Hindi, shout out Amazona. hindi kita kilala, pero siyempre napapanood naman kita. And hindi kita binabash, pero gusto ko lang sana itama yung mga mo. Oh yes. Na ma-enlighten ka naman. Puntot. Try mo din naman tingnan yung side by side, hindi lang one-sided. Side by side. Hindi daw niya ramdam ng pandemic. Sabi niya, Bidang, hindi ko ramdam ng pandemic nung humupo si Duterte, hindi ko ramdam na ramdam. Paano ko kasi ramdam? May sakit ka kasi sa utak. May sakit ka sa utak. Hindi mo ramdam nung pandemic na kung sino ang umuwi. Di ba, libre aeroplano? May hotel pang napakaganda. Tapos may 60 KD pa tayo. Naghirap ka ba nung pandemic? Ako hindi. Hindi, ang tanong ko, kung tama yung pagkakarinig ko, Mami Bidang, hindi niya ramdam. So, ibig sabihin natin, so yung passport niya, 5 years pa lang.
5 years lang. Hindi niya ramdam, di ba? Ang sabi pa niya, yung passport daw niya kay Cynthia Villar. Matagagagagat sa kanya na to. Cynthia Villar? Cynthia Villar daw. Si Cynthia Villar gani ang nagano sa passport. Kung wala authorization ni Tatay Digong, hindi yan mag 14 years. Gaga! Hindi niya nga alam yun. Kahit sabihin natin si Cynthia yung nagpasa, kung hindi naprobahan yun ng nakaupo, hindi yung lalabas. Ibig sabihin naprobado. Ang gumawa siguro ng passport niya, yung lulo niyang kumakaliwang buhay na. Nasa kabilang buhay. So makabilang buhay yung inihatid kay San Pedro. Inihatid niya na. Ano ba inihatid ng biglaan? No? Kaya kunin yan si Amazon. Oo, Kasi ang pangit ng ang bunga Huwag naman sa Duterte. Dahil, huwag mong i-compare si Inday Sara sa iyo. Ikaw, grade 6 ka lang. Si Inday Sara, lawyer, mayor, at saka mayroong pinakmat sa buhay. Meron na siyang, ano ba yung plataforma. Ikaw, ay, nag-documents. Di tsaka huwag niya sabihin na hindi niya ramdam. Kung makikita niya naman pagbukas niya ng Ang dami daw niyang utang nung si Tatay Digong. Oy, choice niya yun! Si Tatay Digong nakaupo. Ang dami daw niyang utang. Choice niya yun! Nakautang daw siya kasi nag-apply daw siya sa agency. Ay gaga, gusto mo mag-abroad, di ba Pia? Ikaw, ay bakit? Kung mag-abroad ka, siya bang magastos? Correct. O, di ko makamag-anak ka, ba't kung gagastusan? Kaya sa lahat ng mga OFW, siya lang talagang gastusan ni Tatay Digong. Special daw, special. Ano ka special? Kaka na sa unakas? Ah, special child. Special child. Special child. Wala na. Ako, may kaaway ng bago sa Amazona. Masana. May kakampi to. Masana gusto ko, mama. Kahit one day lang, bigyan mo ako na mamit kita. Ayun. Mamit kita, kakamayan kita na mayat, yayakapin kita hanggang sa mag-violet ka. Tapos, kain kayo sa Baluarte. Yan. Oh. Sagot ko. Taga na tayo. Kahit ano yung sky's the limit. Pan-orderin mo rito. Wait, dong, ikaw, BBM ka, ako Duterte ako. Wala naman tayong magagawa, prinsipyo mo yun, di ba? Exactly. Pero wala kang karapatan manglalait at saka magmura. O, bakit kita nagagalit ka? Tapos sabihin mo sa akin na si Duterte, nung nakaupo ang daming utang. Ulo, nasa iyo utang Tatay Digong. Tingnan mo yung BBM mo yun, ang daming utang. Okay. Dito tayo sa last na interview. Yan. Dito tayo sa Maka BBM. Ano masabi mo?